Hello guys, welcome and this is collective reading. Para ito sa mga no contact situation, be open-minded po, hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang, and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Tingnan natin kung ano ang energy ng person mo. Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Para to sa no contact situation. Give me the message for collective. Anong energy ng person mo ngayon? Okay, ayaw niya magbigay. Tingnan pa natin. Give me the message. Meron ditong 6 of Wands, reverse. Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Give me the message for collective. Para sa no contact situation, anong energy ng person mo? Ace of Cups. Anong energy ng person mo? Anong energy ng person mo? Meron ditong the Wheel of Fortune. Anong energy ng person mo? Meron ditong Page of Sword. Give me the message. Anong energy ng person mo? Two of Sword reverse. The Moon reverse. Eight of Sword. Okay. Reverse. Nafe-feel ko dito, no? Yung person mo, nagkakaroon na to ng ng clarity. Okay. Nafe-feel ko dito na andun na siya sa point ng hindi siya ngayon mapalad. Nakakaramdam siya dito ng batikos, or pwede ring sabihin na meron ditong pag-aaway, sabihin natin yung kinakasama niya, no? Kasi nakikita ko dito na hindi siya masaya kung ano man naroon siya. Feeling niya, minamalas siya sa sitwasyon na meron siya. Meron siyang person na, Aries, Leo, Sagittarius, or yung person mo, no? Meron din ako nakikita ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron din ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Ayun. Nararamdaman ng tao na ito, no, sa inyong dalawa. Pinakawalan ka na ng tao na to, okay? Wala na tong emotion para sa'yo. Nafe-feel ko dito na, na may blockage sa inyong connection, or sabihin natin na merong naging hadlang, kasi meron ditong hindi mapalad sa nararanasan niya. Then, nakikita ko rin dito, na meron ditong kompetisyon na kung saan humihila sa tao na ito. Or pwede rin sabihin, meron siyang person na feeling competition pa rin siya sa'yo, okay? Sa puso mo. O sa puso ng tao na to. Meron ditong tao na nagsiselos, naiinggit sa'yo, or sabihin natin na hindi siya masaya kung ano man ang naroon siya. Naka-stuck siya sa sitwasyon. Pero ganun pa man, nagigitong aral para sa kanya. Tanggap niya to yung nangyayari sa inyo. Pinakawalan ka na nito, hindi ka na nito iniisip. Kasi isipin ka man niya, wala na rin naman siyang mangyayari o mapapala, no? Kasi nakikita ko dito na hindi mo to tatanggapin. So, nagkakaroon na lang to ng kalinawan sa kanyang puso, nafe-feel ko din dito, na natatanggap niya na, napapakawalan niya na, inaalisan niya na yung nararamdaman niya, kasi na-receive niya na yung niya, yung kanyang
sabi natin karma niya, na-receive niya na eh. Kasi, walang pagkilala eh. Kasi, ramdam ng tao na ito, bumalik man siya sa'yo, hindi siya tatanggapin ng pamilya mo. Kasi, sira na yung tiwala. Ganon. Kaya, ang nangyayari dito, isa ka na lang alaala na binabaon niya sa puso niya, na nagkakaroon siya ng kaliwanagan. Isa yung aral para sa kanya, na naging ka ring sentro para sa tao na to, na nagbigay ng aral para sa kanya. Marami siyang natutunan sa'yo. Marami siyang experience na kung saan ano, ito yung nagpapatino sa kanya. Na kung saan yung nangyari sa inyo, naging yung aral sa kanya para mas lalo siyang lumago at nauunawaan niya na. Kasi alam na ng tao na ito na kahit bumalik siya sa'yo, hindi mo na naman siya tatanggapin. At feeling niya, ano siya bigo para sa'yo. Kasi nakikita ko dito na walang emotion eh. Wala kang emotion na ipahihiwatig sa tao nito. Kasi, alam mo, yun yung tipo na ano, yung trust, tiwala, wala. Kahit ilaban ka niya, no? Kahit ipaglaban ka nito or may competition. Kasi meron ditong ano may sagabal, naging sagabal sa connection nyo. Hindi to papayag kung may kinakasama man itong babae or lalaki, no? Hindi to papayag kasi away lang kahihinatnan. Kaya itong tao na to, pinalalaya ka na lang, nananahimik na lang tong tao na to, okay? Kumbaga yung alaala mo sa kanya, binabaon niya na lang yon kasi alam niyang gulo lang kahinatnan at ginagawa niyang inspirasyon yun para sa kanyang sarili. Dahil naging aral ka sa kanya. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Then, nakikita ko rin dito, no, sa to observe, pinapakawalan ka na ng tao na to. Tinatapos niya na yung problema between sa inyong dalawa. Tinatanggalan na ng tao na to. Hindi na siya stuck sa sitwasyon. Before no, nahihirapan siya sa sitwasyon kasi mali yung pinili niya eh. Hindi siya makawala dun sa tao na meron siya. Ang feeling ko, minalas tong tao na to. Ganun yung pakaramdam ko, no. Meron siyang ganun pakaramdam na hindi siya fortunate sa landas na meron siya. Ganun, okay? Then, nafe-feel ko dito na tinanggap na lang niya, pinaubaya na lang niya, at ikaw ibinaon ka na lang niya sa puso niya, deep inside, ano, na hindi niya pinapahalata doon sa tao niya, sa person niya. Okay? Then, nakikita ko rin dito na yun yung karma niya, yung person na meron siya ngayon. Okay? Kasi mali yung tinahak niya. Then, nakikita ko rin dito na mas lumalawak ang pangunawa ng tao na to. Okay? Nagkakaroon siya ng pangunawa. Nagiging na siyang, nag-growth na, tumatalino na siya sa sitwasyon. Then, hinahayaan na lang niya yung sitwasyon. Kung makikita mo dito, may dalawang ibon. Ito kayo may pag-ita na Kumbaga, tingin na lamang yung mararamdaman nyo sa bawat isa na may pagkakalayo. Hanggang tingin na lamang, ganun. Pero ganun pa man, ayaw niya na ma-stuck sa sitwasyon. Kasi kapag iniisip ka ng tao nito, nararamdaman ng person na kinakasama niya, nagigilang tong away para sa kanila. Kaya itong tao nito, mas pinipili niya na lang yung katahimikan para walang gulo, iwas sa gulo, ganon. Ito lang yung nakikita ko, Hindi halos lahat yung iba sa inyo, ganito yung sitwasyon ng person nila. Kaya piliin niya na lamang. Pero kung halimbawa po okay kayo sa inyong karelasyon, magkasama kayo, ibig sabihin hindi po ito para sa inyo. Para po ito sa no contact situation. Kasi po meron pong mga nag-message sa akin na sobrang grabe ang mga pinagsasabi. Kung alam niyo pong okay kayo ng inyong karelasyon, hindi po ito para sa inyo. Ako lang po ay nag-i-interpret dito ng card, wag po kayong magalit sa akin, okay? Yun lang po. Then, tingnan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Maipapayo. Gabay na lamang to. Kung ano yung message. Give me the message for collective. Meron ditong full moon in Cancer. Let your fears dissolve. So, ibig sabihin yung iba sa inyo nakakaranas pa rin ng pag-aalala or sabihin natin na naaalala mo pa yung person mo, mahal mo pa rin yung
person mo, natatakot ka pa rin sa sitwasyon mo or nakakaramdam ka pa rin ng ganun takot, sinasabi dito na pakawalan mo na yung nararamdaman mo, hayaan mo na lang na matunaw ba yung takot na nararanasan mo, kung ano man yung nagpakabigo sa'yo, hayaan mo siyang matunaw. Then, sinasabi din dito, just pray, manalangin ka na lang, okay? Kasi, nakikitaan ko dito na may malaking pagbabago na mangyayari sa'yo. Tingnan pa natin, give me the message for collective. Nakitaan ko dito, last quarter moon in Cancer, take a breather. So, sinasabi dito, syempre yung iba sa inyo makakaranas pa rin na umaasa pa rin na yung person nila ay bumalik sa kanila. Pero, sinasuggest dito, huminga ka ng malalim, pakawalan mo yung masasakit na nararanasan mo, tapos ihinga mo, pakawalan mo na ng lubusan. Nang sa ganon, makawala ka sa yung nararamdaman, then isipin mo rin na, magtuon ka sa yung sarili. Tumungo ka sa ibang direksyon na kung saan dun ka uunlad. Sinasabi din dito, na kailangan mo nang palayaan yung sarili mo sa nakaraan. Meron kang person na Cancer, or pwede rin sabihin na ikaw to, Cancer energy. Give me the message for collective, Meron ditong New Moon in Virgo, trust all will be well. Magtiwala ka kay God, magtiwala ka sa process, Kasi once na nagtitiwala ka, ma-unfold yan ng natural, May masasakatuparan yung kung ano man yung mga hiling mo. Then, nafe-feel ko din dito, sa pagtitiwala mo, makakawala ka dyan sa nararamdaman mo at makakapagsimula ka ng panibago. Ayun, yun lang nafe-feel ko. Meron ditong Virgo. Then, meron ditong last quarter, moon in Scorpio, reveal what need to be seen. Pinakikita na sa'yo, pinahihiwating na sa'yo, nakikita mo na, nauunawaan mo na, nalalaman mo na yung sitwasyon or nangyayari sa person mo. So, sinasabi dito, na kailangan na mag-heal. Maybe kailangan mong mag-suit ng amethyst, kasi amethyst is for healing, okay? Yun lang, yun yung nafe-feel ko dito. Din siya, nakaka-attract din siya ng positive energy, and pinoprotect ka din nito sa mga negative energy na kung saan nagdadala to ng pagbaba ng energy mo, pag low vibrate mo, So, may naman mag-suit ka ng amethyst, lalo na kay Virgo sign. Ayun lamang, kasi ang amethyst is for healing, lalo na yung mga nakakaranas ng depression, anxiety, hindi makatulog. Okay, kung meron ditong Virgo na nanonood na nakakaranas ng ganon, magsuot ka ng amethyst para ma-let go mo, para madali mo mapakawalan yung nararamdaman mo, na kung saan na inaalam mo pa rin yung nangyayari sa person mo. Kasi itong person mo nagkakaroon na to ng kaliwanagan, kasi alam ng tao mo na wala na siyang babalikan, kasi gulo, hindi papayag yung kinakasama niya na bumalik yung person mo sa'yo, at naunawaan na to. Iniiwas ka lang ng tao na to, kasi alam na ng tao na to na nagkamali siya ng pinili niya. Okay? Karma niya na yung person niya. Yun lang. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for collective, no contact situation. Meron dito guilt. So, meron ditong nagigilty sa sitwasyon, kasi alam niya na alam ng tao na to kung ano yung sinayang niya. Alam ng tao na to na nagkamali siya. Meron ditong person mo na nagiinom siya. Doon niya na lang binubos yung kanyang problema. Ayun, yun lang yung nakikita ko. Kasi naka-stuck pa rin siya sa sitwasyon, naka-stuck pa rin siya sa alaala mo. Kasi nakikita ng tao na to kung gaano ka ka-genuine, gaano ka kabuti na tao. Pero hindi siya makabalik sa'yo kasi meron siyang masasaktan na tao na kinakasama niya. Doon siya naka-stuck. Ito yung competition para sa inyong dalawa.
Ganon. Feeling ng tao na to, hindi siya mapalad. Mapalad sa tinahak niyang sitwasyon. Wala siyang magawa kasi pwede rin kasing itong tao na to guluhin ka kapag lumapit tong tao na to. Kaya, imbis na lapitan ka ng tao na to, nagiinom na lang siya. Nagigilty siya kasi mali yung tinahak niya. Okay? Tingnan pa natin kung ano pang energy ng person mo. Then, meron ditong dissipating. So, ibig sabihin ng dissipating, manggugulo to. Meron siyang person na ganon yung attitude, ganon yung aura. Magulo. Hindi to papayag na masira yung relasyon ng person mo dun sa babaeng kinakasama niya. Ito yung babae niya magulo to, hindi to papayag. Mabunganga, parang tarot, mabunganga, ganon. Then, nakikita ko rin dito, no, na ayaw ng person mo na na magkagulo. Ganon. Ito lang yung nafe-feel ko dito. Kasi gagawa to ng mga chismis, intriga about sa'yo. Sisirain ka nito. Kaya mas pinili ng person mo ng manahimik. Yun yung nafe-feel ko. Then, creation. Then, nakikita ko dito, no, yung iba sa inyo, meron kayong i-create or sabihin natin, nakatuong ka sa new direction, new beginning, na kung saan may paglago. Or pwede rin sabihin, ngayon, meron kang pinagkakaabalahan, na kung saan ito yung gumugugol sa oras mo. Na kung saan kung paano ka lumalago. Meron kang kinikreate. Ginagabayan ka dito sa mga activity na iyong ginagawa. Na kung saan, nakakawala ka sa iyong nararamdaman. Okay? Nafe-feel ko dito na meron ditong feather. Meron ditong feather. So, means may angel or something na meron din ditong dove. Sundin mo yung inner voice mo kung saan ka mapapayapa or mapapanatag ang kalooban. Dun ka magtuon. Okay? Tingnan pa natin. Give me the message for collective. Gusto nitong lumabas. Balance. So, sinasabi dito, no, itong person mo, no, humahanap lang ng balance sa sitwasyon. Kasi, nagtitiis na lang to, kasi mas gusto niya yung balance para mailayo ka din, kasi gigirahin ka na to Gigirahin ka ng person niya. So, ngayon, itong tao na to, mas gusto nito yung balance. Okay? Kasi kung makikita mo dito, yung nasa gitna, no, ikaw to, ito yung person mo, balance, masungit itong nasa gitna. May magagalit kapag lumapit ka. So, nangyayari dito, nananahimik na lang to para balance, walang gulo. Ganon. Walang manggugulo sa'yo. Hindi rin siya gugulin ng kinakasama niya. Kasi, selos lang kahihinat na nun Ganon. Ganon lang yung nararamdaman ko. Mahanap lang siya ng balance. So, self-worth, So, minumungkahi dito, mahalin mo yung sarili mo. Pahalagahan mo yung sarili mo. Ingatan mo yung sarili mo. Kasi ikaw yung tagumpay dito Ito lang yung nafe-feel ko. Nasa iyo yung spotlight na kung saan may paglago ka. Umaani ka ng tagumpay kung anong larangan ng ginagawa mo, nafe-feel ko din dito. Nasa iyo yung yung tagumpay. Kung makikita mo dito, meron ditong bakas ng, alam mo yung pinagtumbahan sa snow na kung natumba yung tao, merong bakas, ganyan. Ano na lang yun yung nakaraan or yung nararamdaman mo dun sa person mo or kung nararamdaman ito ng person mo, siya na lang yung bakas mo siya na lang yung scars sa puso mo, siya na lang yung alaala. Yung feeling ba na hanggang alaala na lang yung person mo or pwede ring sabihin hanggang alaala na lang naiisip ng tao mo sa iyo. Hanggang alaala kasi iba ka spotlight ka pinahahalagahan mo na yung sarili mo at yun ang mas maganda. Nakikita ka ng person mo na nasa mabuti kang kalagayan. Nagmamalasakit pa rin yung person mo sa'yo. Mas pinipili na lamang yung manahimik para sa walang kaguluhang magaganap. Okay? Kasi mali yung na-feeling niya maganon. Tingnan pa natin. Give me the message for collective. Meron ditong divine feminine. So, meron ditong madasalin,
spiritual, ano, na kung saan sinusuportahan ka ni universe, sinusuportahan ka ni God kasi narito ka sa self-worth. Kung ano man yung naranasan mo in the past, meron ibibigay na maganda para sa'yo. May tagumpay na naghihintay sa'yo, okay? Then, napipil ko din dito, ano, na naiintindihan mo ang connection na meron ka. Malawak yung pangunawa mo, matalino ka dito. Nararamdaman ko din dito na may tapang at lakas ng loob ka. Kaya mo magtagumpay kahit nag-iisa. Ganun lang yung vibes. Kasi red means courage, violet means spiritual, then the star, pag-asa, tagumpay, then the blue and green, kapayapaan okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Meron din ditong pink, love. Alam mo kung paano mahalin yung sarili mo. Then, meron ditong delight, ano, nagkakaroon ka na dito ng kalinawan, kaliwanagan, na kung saan, ito yung, ano, yung frequency na sumusuporta sa'yo, ano, merong support by universe na kung saan, nagkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Nauunawaan mo yung sitwasyon na meron ka. Then, napipil ko din dito, ano, na mas nauunawaan mo yung sitwasyon. Kahit ikaw yung biktima, mas naunawaan mo yung sitwasyon, mas malawak yung pangunawa mo. Then, nagiging kang masaya. Nagiging kang masaya kung anong meron ka. Kontento ka tanggap mo, pinakawalan mo, at tanggap mo kung anong nasa saan ka, kung anong meron ka, at yun ang maganda. Okay? Nagtitiwala ka sa taas. At yun ang positibo para sa'yo. Kasi alam mo kung paano pahalagahan yung sarili mo. Andito kasi spotlight, may tagumpay na naghihintay sa'yo. Okay? Thank you for watching and love and peace.